Po, maraming salamat po sa lahat ng nagsibahagi. Magsitayo pang lahat. Tayo po'y magsiluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Butihing Ama, dakila siya, tapat kanino mang mga anak niya. Salita niya'y buhay, kilalaning tuwiran, alamin kung sino at paano siya sa buhay ng tao. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kapag dumatal sa iyong karamdaman, ikaw na inabutan, hindi mo alam kung paano ang dahilan. Sapagkat kung halimbawa ika'y nilagnat, bakit kaya ako nilagnat? Kung ika'y sumakit ang tiyan, bakit kaya ako sumakit ang tiyan? Kapag sumakit ang ulo, ba't kaya sumakit ang ulo ko? Ang daming tanong, maging sa karamdaman. Tanong dito, tanong doon sa sarili, bakit? Bakit ako nagkasakit? Subalit hindi kayang tugunin ng kanilang sariling isip dahil hindi nga batid sa nagmula ang naging sakit. Ano man ang uri ng naging karamdaman, tinatanong sa sarili, bakit ako nagkaganyan? Bakit ako nagkasakit? Ngunit at pasubali, kung magkamisan ang katanungan na hindi kayang tugunin ng tao, pamamaraan at daan upang kumilala sa Ama sila. Sapagkat sa simple at malalim na karamdaman, malalang karamdaman, karampot na karamdaman, matagal na karamdaman, isa lamang ang tunay na dapat hanapin na magpapagaling
Isa lamang ang tunay na pagtiwalaang kagalingan ay kakantan, habang nabubuhay at bubuhayin ka sa lupa, marami siyang pamamaraan. Tanging Ama lamang, sa pamamagitan ng Espiritong kaloob niya sa tao, Espiritong kaloob sa mundong ito, sa pangalang Hesukristong tinaglay ng mundo, na di lahat ng tao'y nakakabatid kung papaano ang layon at nasa, ang mithiin at kagustuhan. Kaya't maraming tao ang sinusunod ay sarili, ang tinutupad ay ganang kanila, at di ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya. Mapapalad kayo nagsisikap, na patuloy siyang dinarama't hinahanap upang tungkol sa kanyang kabutihan, mabatid at malaman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin. Ang mga isda tinipon nila sa mga sisidla ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Hindi ganang maunawaan ng lahat ng tao ang kaukulang layon at nasa ng Ama sa kanilang buhay. Hindi ganang masusunod ng sinuman na malayo pang damdamin at kaisipan ay walang pangunawa o pangtupdin ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Kaya naman sa buhay ng tao, may mga nagpapalagay na magpapasarap muna ako bago ako mamatay. May mga nagpapalagay na gagawin ko na ang lahat, mamamatay din naman. Ako'y gagawa ng ganito para sa aking kasiyahan. Ngunit pangtaong dahilan, pangtaong katwiran at kagustuhan. Ano nga ba ang tunay na kalooban ng Ama at kagustuhan niya? Makita niya ang mga anak niya, makilalang lubos siya, na kung paanong pinag-isa't nagkakaisa laban sa kabutihan niya, ay matutunan nilang tunay siya na tapat kanina man kanyang anak. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan ng mabubuti ihiwalay at ang masasama ay pagsasama-samahin din naman. Ano ngayon ang palagay mo sa iyong pagkatao? Nasuri mo na ba ang iyong sarili? Kilala mo na ba ang sarili mo? O ang kinikilala mo lamang ay ang kapwa mo tao? Alam mo na ba ang ginagawa mo? O inaalam mo lang ay ang gawa ng kapwa mo? Nasisigurado mo na ba na tama ang gawa mo? O ang sinisigurado mo kung kailan kayayaman at magkakaroon ng grasya? Nalalaman mo ba ang kahihinatnan mo? O inalam mo ba na bago ka mamatay sa lupang ito, ay nakagawa ka na ng kalugod-lugod at karapat-dapat na sa pananaw ng Ama? Alam mo na ba kung ano ang kahihinatnan mo sa bandang huli kung saan ika'y tutungo? Kung hindi pa, alamin ang katotohanan, suriin ang sarili, pag-aralang mabuti kung ano ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya. Wag lang ang kagustuhan mo,
wag lang ang kalooban mo, wag lang ang nasa mo, wag lamang ang para sa iyo, kundi ang para rin sa iyong kaluluwa. Mga mahal, katotohanan, yaong saki tinuturan, dit man ninyo masilayan sa aking pagluluwal. Hindi nyo mabanaag, liwanag kong sa inyo'y lahat, na angkop na binibigay na marapat nyong mapanahan. Hindi man nga ninyo masilayan kung paano ang pagtupad at pagtalima sa sanlibutang ito. Ngunit kung aalamin ang tunay na katotohanan, ano baga ang kaligtasan at ano ang kapahamakan, ano ang marapat nyong gawin at ano ang marapat nyong tupdin, ano nga ang marapat nyong sa inyo'y panahanin. Lahat ng taong nagmimiti na di laman bagay, pangsanlibutan at panglaman, ang nasa't kailangan na kanilang makamtan, na nasahin nilang pahigitan ng Ama at tupdin ang layo niya, sundin ang kalooban niya, na makatatalima naman sila, sapagkat ang ginhawa sa pagsunod at pagtalima, ipagkakalob nga niya, yamang siya'y kinikilala. Lahat ng nakasumpong sa kanya'y nakadama, binuhay ang pag-asa, sa kanila'y nakikita na kung ano ang gusto't layo ng Ama sa kanila, kaya naman sa pagsikap nila, pagmimithing layunin ng Ama, pinagsisikapan nilang unahin ang sumunod sa gandang kalooban niya, sa mabuting kalooban niya, sa mabuti at magandang layon niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Alalaumbaga, lubid man na malaki, matibay kong masdan na ginawa ng tao sa mga linikhang bagay ng Ama, kaya nagkaroon ng salitang lubid, napapatid din. Kaya't ang taong lubid-lubid din ang salita, kaya rin pati rin ng Ama na tapusin mangusap sa kapwa. Bakal mang pagkatigas-tigas, pagkalaki-laki at binaon, kayang yugyugin at baliin ng Ama, kaya't walang hindi siya mababalik kapag ginustot ninasa niya. Kaya't gaano mang katigas ang iyong loob, sa paninindigan mong ito'y gagawin mo, kapag ginusto ng Ama'y di mo matutupad, kapag hinawi niya ang nasa mo, ang siyang kanyang napatupad, ang kanyang nasa, bali na lahat ang katwiran mo, tapos na lahat ang tigas ng loob mo. Wala ngang hindi siya magagawa bilang tao sa lupa na kanyang minamahal, na nais niya't handugan ng mabuti pawa. Kaya't kung lahat ay sa kanya ikikilala, anong di nila kakamtin, anong di nila mararamdaman na siya mismo ang siyang kasiyahan, kagalakan, kalusugan, katatagan at buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't maliwanag ang sinabi. Naunawa na ba ninyong lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Marami ang tao na kung minsan imbak ng imbak, hindi na natitingnan kung may luma na doon, kung may bulok na o expired na. Ngunit ang matalino at magaling na tao, laging sinusuri niya yung kanyang mga nakatago upang sa gayon, makita niya kung mayroon ng nararapat itapon o di kaya yung madamot naman kung kailan expired doon niya pinamimigay.
O dili kaya naman kung kailan ba papanis na tsaka ipamimigay. O dili naman kaya kapag sawa na at ayaw na, doon niya ipamimigay. Ganyan ang taong matalute, masinop na, hindi alam, masama pala ang kanyang ugali. Kaya ang mga eskribang, mga tuso, kumukuha sila kung anong nakikita nila sa kapwa nila, ngunit ang kalooban ng Ama, di nila makuha. Hindi nila maramdaman at hindi nila masunod sapagkat ang minamasdan nila ay tao lamang. Hindi ang kanyang kalooban at kagustuhan na pinag-aaralan ng kanilang salita, ngunit hindi nila maisagawa. Kaya hindi nila alam ang kahihinat na nila sa bandang huli. Kaya idinaan ng Kristo ang pagiging isang salitang talinghaga upang doon mapatutuhanan ang may pangunawa ay makaunawa. Buhay bang Ama? Kaya't sa panahon ng Espiritu, baliwala lang sa tao. Ano ba ang Espiritu? Hindi ba talaga namang may Espiritu? Tama. May espiritu nga sa mundo, dalawang espiritu. Isang mabuting espiritu at isang masamang espiritu, isang manlilinlang at isang totoo. Kaya kapag ang ugali mo'y naaangkop doon sa isang manlilinlang na espiritu, doon ka. At kung nasa totoo, tapat na espiritu'y naroon ka. Ngunit masusuri ba ito ng sarili mismo? Na kung ganang pagkatao, siya lamang ang lolobin mong makasuri sa sarili mo? Hindi. Kaya't ibinigay ng Ama ang karunungan upang matanto ng tao ang tunay niyang espiritu kung ano ang gawa sa mundo. Kaya't mapapalad ang nagsusuri ng gawa ng Ama at di lamang ng gawa ng kapwa nila. Mapapalad ang nag-uunawa at umuunawa sa salita ng Ama at di lamang sa salita ng kapwa nila. Mapapalad ang minamasdan ay ang mabuting makakakamtan nila at makukuha sa kapwa-tao na matularan, hindi bagay at salapi na gustong sa kanila ay kamtan. Sapagkat daratalang takda, paghihiwa-hiwalayin, pagbubukod-bukorin, ang tunay na sa Ama at ang para kay impyerno. Bahala kayo. Wika nga ng pananalitang tao, ngunit ang wika ng Ama, ayaw kong sumapit isa man sa inyo ang gayong kalalagayan sapagkat ako'y nahahabag sa tao. Subalit anong magagawa ko kung ang aral ko'y di pakinggan, di paniwalaan, di tupdin? May gagawin ba akong tumpakatama sa taong saking umaayaw? Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag masyahan sa bagay lamang, sa salaping iiwanan, kundi maging kasiyahan nyo ang paghahari ng Ama sa buhay nyo, na daon at diyan man, batid nyo at alam nyo, sa anumang oras sa isang iglap, kayang bawiin ang buhay nyo. Nek karamenea hanang, nek karamenea hanang, nek karamenea hanang. Kaya't pawis nyo mang lumalabas sa inyong balat. Di nyo alam kung anong oras ang pagbuka ng inyong balat para doon ay lumabas at doon ay itapon ng masasamang nasa loob ng inyong katawan. Subalit, hindi lahat ng pinagpapawisan nararapat na ito'y lumabas. Kapag labis din naman, ito'y masama. Ikaw ay madidehydrate o kukulangin ng tubig. Maaari ring ito'y iyong ikatigang at iyong ikamatay. Kaya kung tamad kang lumagok, tamad kang uminom ng tubig, di ka kaya magkasakit kahit lagok ka ng lagok ng gamot. At lahat naman ay tumatapon sa iyo na tubig. Ihi, pawis, tamad kang uminom. Ang ininom mong gamot, di naging silbit walang kabuluhan dahil sa tubig ka naman namatay. Buhay ang Ama. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Ba't ka ako mamamatay sa tubig?
Kapag lumabis ka ng tubig, mamamatay ka. Kapag kinulang ka sa tubig, mamamatay ka. Kapag angkop sa iyo ang tubig, buhay ka. Tama po ba? Halaman man, pag kinulang sa tubig, matitigang ang ugat. Matutuyot ang puno. Mababali ang mga sanga. Di magbubunga siya. Tao'y gayon din. Kapag lumabis naman at nasamid sa tubig, kahit palay, hindi na yan mabubuhay. Eh, ikaw pa kaya na taong kailangan mo ay tubig araw-gabi. Kailangan mo ay hininga, meron ka. Hangin, tubig, kailangan mo. Ngunit, kahit ilang araw na hindi sumikat ang araw, maari ka pang mabuhay. Kapag ilang araw na walan ka ng hangin at saka tubig, patay ka. Buhay bang Ama? Kaya't wikang maliwanag, tao, kailangan nyo oxygen, kailangan nyo ang tubig. Ngunit, kahit malamig, kayo'y mabubuhay pa rin. Kahit mainit, kayo'y mabubuhay pa rin. Kaya't tag-ulan, tag-init, mabubuhay ang tao't halaman. Ngunit, tag-ulat, tag-init, walang hangin, patay kayo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan niyaong tinuturan ko. Kaya't damhin ninyo ang nagbibigay hangin upang malanghap nyo at di man nyo makita, magunit at maalala nyo, may Diyos pala kayo. Buhay bang Ama? At habang kayo'y lumalagok ng laway nyo, manamnam nyo man lang ang nagpapadaloy ng laway sa bibig nyo upang kapag kayo'y nauhaw, maalala nyo, kung wala palang Diyos kayo, walang tubig na inumin kayo. Kaya't kapag kinukulang na kayo sa pananalig at paniniwala, alalahanin nyo, may Diyos kang naghahanap para sa Kanya, na kinalanin mo at makilala mo at makilala ka namang tapat na anak niya. Buhay bang Ama? Totoo bang Ama? Upang sa gayon, mahambing ka sa paghagis ng dala sa mga isdang matitimyas, ikaw ay isa. At huwag kang matulad sa isdang walang kwenta, ibabalik o di kaya'y tatapon ka. Mga mahal, katotohanan ng sakay tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, nagmula kayo sa labok, magbabalik kayo sa labok, ngunit di nyo nabatid kung kailan at paano. Subalit, kung aaliman ng katotohanan, malalaman nyo kung papaano ang Amay kumikilos sa buhay nyo araw at gabi, kayo'y inaaruga, pinangangalagaan, sa hirap man at dusa, nakasasadsyad maghapon at magdamag, habang kayo'y nabubuhay at bubuhayin niya, may pamamaraan kayong makahinga. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Naawawaan nyo ba? O dili kaya'y naunawaan? Mabilis kasyang mangusap, paano kung maintindihan? Bagalan natin. Yamang kayo'y naririto, diwa ninyo'y sarado pa, mabuksan nawa sa wikakot nang makaintindi ang iyong sentido. Ngunit kay bagal mang sambitin ko at wala sa diwa mo ang pagtanggap at pagkilala sa aral na totoo, wala ring kwenta at walang silbi kahit anong tinuran ko. Subalit kung damdamin mo'y sama pa rin ito, tandaan mo tao, ang wika ko'y wika ko at salita mo'y salita mo, ngunit ang wika ko't salita mo, kapag pinag-isa, magkaisa tayo. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya nga, dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, noon ngayon at kailanman, pag-ibig na matapat, sa'yo'y aking naramdaman, nang ako'y iyong
tinanglawan. Nawa kayong lahat, kahit hindi pa awit, masabi niyong ganap. Nang ako'y tanglawan mo, Ama, sa liwanag mong walang kamatayan, naramdaman ko pag-ibig mo. Tapat ka pala't totoo, nahihiya ako sa'yo, kay tagal kong nalisya, ginusto ko ang gawa ko lang ang gusto ko, ang gawa mo'y ayaw ko. Buhay bang Ama? Kaya sa lahat, makita nawa ninyo kung paano ang gusto ng Ama at wag lang ang hanapin nyo't gustuhin ay ang gusto ninyo. Buhay bang Ama? Sapagkat kapag ang gusto lamang ng tao ang siyang susundin at tutop din, ano nga ba ang gusto ng tao? Pera, bagay, pagkain, kasiyahan, kasayahan. Oh, para makahulagpos ka na. Bagay, pera, kasiyahan, araw-araw, yan ang gusto ng taong laman at makalaman, makasanlibutan. Subalit, ang may gusto sa Espiritu at Ama ang hinanap nila. Araw-araw, ang gusto ay pakinggan ang salita niya, suriin ang mga aral niya, makatalim at makasunod sa kanya, at di lamang ang kagustuhan ng sarili ang tutup din at gagawin. Buhay bang Ama? Kaya sa dating buhay mo, mahilig ka sa ganon, mahilig ka sa ganyan, nang kilalanin mo ang Ama, mahilig ka pa ba? Ay, salamat. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ba't kumiyak? May tinanong lang ako. Buhay po ba ang Diyos? Tandaan ninyo, ang tunay na best friend nyo, asawa, kaya wag niyong niloloko. Diba? Kaya nga ba natatambak po yung aking sinasagot sa Facebook, sa Messenger eh. Dahil ayaw kong napapabuksan sa iba eh. Dahil, kaya sabi ko, Arlen, tulungan mo na nga akong sumagot dito sa mga message dito sa Messenger. Eh, may nabuksan. Bungad pa lang. Ay, Arlen, huwag mong basahin. Dahil siyempre po may mga sekreto silang dinudulog, ano? Pag chismosa ka, pag titiwalaan ka ba ng Diyos? May dinulog sa'yo, pinangwento mo. Ay, alam mo ba, sus, nakakapagtaka yung dawat na yan, ganyan pala gawa nun, ganyan pala gawa nun. Baka bukas makalawa, hindi na Diyos ang nagsasalita sa'yo at naguuhari at nangunguna. Sino na? Demonyo, chismosa ka pala. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, yan ang patotoo. Kaya naman, sige, may bubuksan tayo pero hindi yan, may dudulog lang. Kaya lang nung mabasa, June 6 pa pala, July 16 pa pala, tapos na ako yung dinulog niya. Sige, sabihin mo na lang, patnubayan kayo ng Ama, pinagaling ka ng Panginoon, hindi ng tao. Buhay bang Diyos? Kaya nga po, kung kala nyo lamang ay, siguro ayaw lang sagutin, siguro ayaw lang sumagot. Aba, santambak nga kayong araw-araw ay magte-text, magsasabi. Abay, yung matabay hindi napapagal. Kaya po, napakabait ng Diyos. Huwag po kayo magagalit sa akin, dahil sabi ko, Panginoon, palayain mo na po ako sa mga text na ganito na sasagutin. Kahaba-haba na mga paliwanag, ganito gawin mo sa gamot, ganito. Tapos di naman po nila susundin. Pag binasa, kahirap naman kang ganawin ito. Inumin ko ba kay ganito? Nagtatanong pa, Panginoon, para hindi ako magkaasala sa'yo, ginawa ko ang pinatayang cellphone. Kaya sinilent ko. Nang magising ako, may emergency, patawarin niyo po ako. Ulit-ulit ko na lang po sinihingi sa'yo kapatawarin. Ikaw na nga ang gumawa ng paraan na hindi mo na ako gagamitin, na hindi ako magsisinungaling. Nasira cellphone ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, paumanhin. Siyempre po, nang pinalitan ko yon, yung SIM card doon lang nakalagay yung mga number. Kung alin lang nasa glap ko doon, yun lang ang alam ko.
ginagawa naman ako manghuhula ng tao. Magte-text, walang pangalan. Apo, ganito po kasi kasi po ganito. Sino ka ba? Hindi ka sasagutin. Abay, kung tatawag naman po ako lagi, wala naman po ako sweldo. Ano po? Kaya, sabi ko, salamat sa Diyos. Matagal ko na po hindi pinapaliwanag ito muli ngayon po ito po binabahagi, ito po bubukan ng bibig ko. Sige po, kayo po ba makakapagsalita na wala dito? Sa sentido nyo? Po, kayo po, napakagaling ninyo. Halimbawa't matalino kayo. May lalabas ka ba sa bibig mo na hindi dito muna pumasok? Meron po ba? Yun, wala. Ibig sabihin, lahat dito magmumula. Ba't hindi pinipili ng tao yung sinasabi? Basta pumasok, parang pratatat. Dapat pinipili nyo po dahil dalawa isip Isang pumasok, si Pedro'y masama. Pumasok, wag anak, wag kang mapagparatang, di mo pa naman alam ang katotohanan, agad nagbintang ka na. Basta nang pumasok si Pedro'y masama, walang niya ka, Pedro! Hindi mo muna inalam. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ano ibig sabihin? Di nyo maunawaan. Sabi nyo, pero nakikinig po kayo kunwari, wala naman kayo naintindihan. Magtanong po kayo kung may gusto kayo tanong. Ayaw niyong magtanong, di kayo magtatanong. Ang nahihiyang magtanong, hindi matututo. Kaya lang, wala pong magaling sa harapan nyo. Walang taong magaling at magagaling. Gagaling at tunay na magaling. Mabuti pa yung guro sa eskwelahan, sigurado mas lamang ang talino dun sa estudyanteng kinder pa lang. Ngunit kapag high school na rin at matalino, at yung teacher ay palagay niya ay mas matalino siya sa teacher, sabi pa ng estudyante sa teacher, katanga mo naman ma'am. Buhay ba ang ama? Sapagkat talinong pang tao ang itatanong, karunungang pang lupa ang alam. Ngunit kapag karunungang pang espiritu, karunungang pang Diyos, lahat ba'y nakakaalam kahit gaano kakagaling at katalino? Kung alam na po lahat ito ng magagaling at matatalino, wala na dapat magbibigkas pa. Wala na dapat magpapahayag pa. Na pagmumula na isang mangmang, tingin ng tao yung malang alam, kaya hindi paniniwalaan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ditman ninyo na silayan ang sa inyo'y nagwiwika sa harapan, ngunit kung matatantunyo't masusuri ang magnibig ka sa inyo, mapagbubulay-bulay ninyo sa nagmula ba ang aral na ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't sikapin, wikang maliwanag, alamin mo ang katotohanan at manang ka sa katotohanan, ang katotohanan na magiging daan upang makapamuhay ka ng matuwid sa pananaw ng amang mahal. Iyaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, parang ngayon pa lang nagkaroon ng ganitong kulay na candy ng press, Dati, red, blue. Yun lang, Violet, oo. Pero yung green, ngayon pa lang, Way to go. Saan kaya ito? Way to go there, to go do. To go. Paano kaya ang way to go? Heaven. Ano kaya ang paraan? Go to hell, sabi ng iba. Sabi naman ng Ama, go to heaven, anak. Go to heaven. Wag go to hell.
Sabi ng mga sinlibutan at makalaman, I'm free! I'm free! Sabi niya, I'm free! Lahat ng tao'y may kalayaan. Tandaan ninyo. So, balit sa inyong kalayaan, huwag kayong magkamali ng inyong gagawin. Kayo rin ang masasaktan. Buhay ba ang Ama? Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ang dinam. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ang mag-asawa raw na laging magkaisa at nagkakaunawaan sila. Tandaan ninyo, sa mga problema ay magaang nagkakasama, nadadala nila at nasasadyad pa. Kaya anak, pagpatuloy nawa ninyo, lagi pa yung terno. Naku, naway buong buhay nyo, terno-terno ang ugali nyo, ano? Walang maiiba. Aba, alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Oh, kung di ka nagbantay ng bahay mo, di ka pumaya. Pinakikita lang. Kahit nakaparada ka sa bahay, mas maganda yung araw-araw naglilingkod. Eh, tumanda ka. Alam kong may magagawa. Oy, magagalit ba kayo pag pinapahiya? Hanggat hindi daw kayo napapahiya, di kayo pinapahiya, di kayo magiging banal sa lupa. Di kayo magiging banal sa langit. Kaya tama lang sinabi, totoo naman ah. O di ba? May sinabi ba akong hindi? Tumayo ka nga. Ay wag na, makikilala ka nila. Alam kong may magagawa ang Ama. Pag binigyan ng pagpapala ang matanda, wala akong magagawa eh. Pinasasabi ito eh, mapagalitan man kita niyan eh. Para isang aral, di ba? Isang pag-aaral, isang pagninilay. Binalik ang pagkahaba-habang taon. Tandaan mo anak, balang araw may pagpapala kang darating sa buhay mo. Hindi ka man nagpagal, di ka man nagtanim, sigurado mag-anik at may kakamtan ka. At siyang araw mababago ka ang bahay mo. Taon, 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 bumilang ng taon. Dumating ang taon, eto na. Ay, papagawa mo na pa akong bahay, di mo na papasok. Alam kong may magagawa ang Ama. Oh, kala nyo, kahit yung anak mo, sarili mong anak, kung minsan sasabihan mo,
mapapahiya sa'yo, magagalit, magdaramdam. Ngunit kapag tumanggap, masaya. Dahil tinama mo, tumanggap siya. Tinuwid mo, tumanggap siya. Kaya nang natama't natuwid, bumago buhay niya. Alam kong may, sa'yo na yan, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka-widika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako, Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Walang pinipili yan, ha? Kung saan tumama. Pagka winika niya, manalig ka na. Sige nga, kayo nga ang mamigay pag di sumakit ang balikat nyo. Mayroong magandang mangyayari. Yan ang patotoo. Hawak mo na, natutulak mo ba? Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Di mo raw makikita ang kahalagahan ng bagay na kung minsan binabaliwala mo lamang, yung pala, isang araw kakailanganin mo siya. Hindi mo raw makikita ang kahalagahan ng kapwa mo na binabali-baliwala mo lamang ito, yung pala, isang araw siyang tugon para sa'yo. Binabali-baliwala lahat ng taong ayaw nilang tuunan ng pansin at paglaanan ng oras. Ngunit siya hindi nila alam, ang binabaliwala at inaalis nilang pansin at tuon, yung pala ang kailangan araw at gabi para sa kanilang buhay. Tao, huwag niyong ihambing sa bagay sa anuman ang Ama, kundi siya ay pahigitan nyo at pahalagahan araw at gabi ng buhay nyo upang makilala at madaman nyo siya, mapagtunan nyo siya ng pansin, makilala nyo ang aral niya, magawa nyo ang gawin, dyan siya'y tanggapin, di lang sa bibig, sa isip, sa damdamin, sa buong katauhan, pagpalain, kayo man din. Buhay ba ang Diyos? May bukas pa. Lagi nyo pong tatandaan, may bukas pa. At totoo pong may bukas pa, dahil may misyon po ngayon, kaya may bukas pa. Maaga kayo bukas, dahil muli may misyon bukas. At dahil parti-partisyon ng oras, huwag po kayong naiinip, huwag kayong nababagot,
At huwag kayong nagagalit. Katagal naman eka. Katagal naman eka. Yun nga po mga naglilingkod sa inyo. Hindi nagrireklamo kahit anong oras magising, gisingin. Hindi nagrireklamo kahit anong pinagagawa at pinatutupad. Kayo po nakaupo lang, reklamo kayo ng reklamo. Tamang may iniwan kayo na dapat nyong balikan at nagmamadali kayo at may gagawin kayo. Yung mga naglilingkod din po sa inyo, katulad na isang Apo Kunching, may gagawin, may magagawa at may iniiwanan. Pare-pares lang po. Ang mahalaga, kilalanin ng Ama para kayo masaya habang kayo naririto, di nainip, di nababagot, di nagagalit, kundi natutuwa. Pagpalain kayo. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Yan ang dapat ninyong gawin at kamtin sapagkat tanda ninyo, ang galak nagpapalakas, ang tuwa nagpapasigla, ang payapa nagbibigay buhay. Kaya kapag payapa at galak kasi yan nasa inyo, naku, di nyo maalalang may sakit kayo. Bakit? Sapagkat di nyo namamalayan ang sakit nyo, lumilipas, nakalilipas ang maghapon, di kayo nabagot. Di kayo nainip, di kayo nagalit, di kayo nalungkot, di kayo natakot. Kaya sa hindi nyo alam, malakas na pala kayo. Tandaan ninyo, huwag lamang ang katakutan nyo'y sakit. Sapagkat kahit walang sakit, ang tao'y namamatay. At kahit naman ang sakit ay maalmat malala, pwedeng gumaling kapag ginusto ng Amang mahal. Kaya't ang katakutan nyo, ang kayo'y magkasala araw at gabi. At sa takdang panahon, kayo ay bawian ng buhay, magsisiman, wala na. Pagpalain kayo, tayo na may bukas pa.